Good evening. So, ako nga pala si Jason Presto. At ito ay introduce ko lang yung new series na gagawin ko, which is Ruby OOP. So, itong content na to ay about sa mga simple program na ina-apply yung object-oriented programming sa Ruby. So, dito makikita niyo yung mga iba't ibang concept na lagi kong ginagamit na sa pagko-code ko. So, more on classes ang mga datingan dito. So, okay, tara, start tayo. So, ito ano lang, try ko yung polymorphism na may susundin tayong interface or contract na dapat yung method na yun ay sundin ng subclasses. So, itong isang program na to ay about sa notification. So, yung notification, yun yung magiging base class. Tapos, meron siyang dalawang subclass, which is yung SMS at yung email. So, di ba, magkaibang magkaibang way ng pag-send. So, yung magiging common method nila is yung send method. So, gagawa tayo ng notification na may send na na required na implement ng subclasses na SMS notification tsaka email notification. So, yun lang, simple lang. So, tara, i-apply natin yung yung implementation. Okay? So, una, pero gagawa ako ng yung class niya muna. So, BI notification, no? So, yan. So, gawa muna tayo ng class notification, no? So, yan lang muna. Ay, dito natin ilagay yung need na ito yung common method na need i-implement ng subclasses, no? So, dapat mag-raise tayo dito ng raise. Anong raise? Not so, yan, no? Not implemented error. Tapos, so, you must implement this method. Wait lang. Okay. Implement. Wait lang. The send method. Ayan. Dilitan konti, no? Kita naman din siguro. Ayan. So, ayan yung raise niya. Isa pa. So, ayan. So, ito, lagyan ko pala dito ng message, no? Para ito yung lalagyan niya. So, ito yung need sundin ng mga subclasses. Kapag hindi nila sinunod dyan, magkakaroon ng error. So, para to sa mga programmer. So, yan ang contract, which is our common interface na need sundin ng programmer na gagawa nito. na igagawing parent itong notification. Okay, so save ko na muna yan. Next, wait lang. Okay na siya, notification. Gawa tayo ng SMS notification, no? Ayan, so yan. Gawa tayo ng subclass, no? So, need ko i-require relative itong notification para magamit natin yung magamit yung file. Module. Pwede yung module, pwede yung hindi. Class lang tayo. Hindi, inheritance tayo. So, SMS? SMS notification, no? Tapos, notification yung inheritance niya, no? Ayan. So, pag ganyan lang, subukan natin muna. Dapat mayroong dapat meron tayong isang
.rb. Dito natin ilalagay yung ano, yung execution. Ayan, so dito ano tawag dito, initialize natin yung SMS notification. Wait lang, sige. Okay, so yun know, need natin i-test kung gumagana talaga yung raise yung raise method, na kapag hindi na implement yung method na yun, dapat lalabas yung method na yung error message sa not implemented error. Okay, correlative yung SMS notification, tapos lagay lang muna natin siya dito, no? SMS notification .new, tapos puts natin yun. Diba wala pa ako nilagay na method nun, so send lang natin ilagay. This is a test message SMS. Ayan, puts. Okay, tapos Ruby app. So ayan, you must implement the send method. So kaya nagreklamo na siya, no? So yun yung next na gagawin, kasi kung titignan natin yung notification, so meron siyang raise implemented. Okay, so gumana nga. Okay, so balik tayo sa SMS notification. Lagay na tayo dito ng def send tas message. So yun ang ano natin dito is send via SMS tapos message. Ayan, so dapat gumana na to siya, no? So kung diba meron tayong ditong, so ayan, diba, puts SMS notification, this is a test SMS. So Ruby app, so yun, send via SMS. Okay, so gumana ng maayos yung SMS notifications. Ngayon gamitin natin yung polymorphism, no, na sa base class. Pwedeng pwedeng i-share yung method na sa isang base class. Okay, wait lang. Ayan, okay, so VI email notification. Ayan, so yan, so class email notification, no? Notification, tapos syempre lalagyan ko na agad ng ano dito, no, send. So yun ang maganda sa polymorphism, no? Kahit isang magsi-share sila ng isang method, kahit different action, kasi diba SMS yun, so pang SMS yung gagamitin niya. Ito email, syempre iba rin yung process dito, no? So send via email. So yun ang ganun yung gumagana yung polymorphism. So magsi-share sila sa isang method, pero iba yung way kung paano gamitin yung method na. Pero sinunod nila yung kung ano yung naka-define sa base class, which is dun sa contract or common interface na notification. So ganun yung pagkadalin nila dito. Okay, so message. Okay. Dito sa send from, dito naman lagay na lang tayo dito ng isingit ko na lang dito, email notification. Email notification new, puts na natin yan, email notification send, this is a test email.
Okay, so let's go. Ruby app. Email notification. Typo tayo. Typo. Ay. Ay, ano ba yan? Yeah. Notification. Kulang ng O. Yan. Ruby app. Email notification nyo. Okay. Hindi ko pala na-require yung ano. Hindi ko pala require yung SMS email notification. Hindi ko ata nalagay yung ano. Check ko nga. Yung di ko nga na-require. Tingnan ko muna kung magana. Pero hindi gagana. So okay nga. So email notification wala yung undefined. Bakit? Ba yan? Bis ko kasi mag-type. Ano daw? Basta notification. Okay na. Okay na to. Typo tayo dun Ayun, ano naman? Bakit? Ben? Papansin. Typo na naman. Ayan na. Email notification. Tama na yan Tama na yan. Ayan. Diba gumana. So, send via SMS. This is a test SMS. Send via email. This is a test email. So, nag-share sila sa isang base class which is nag-share sa common method which is send method iba yung mga function nila. So, nagawa natin yung naipakita dito yung inheritance tsaka polymorphism. Okay, so yun, hanggang dito na lang yung exercise na to dito sa Ruby OOP. So, magpo-post pa ako ng mga next series sa OOP din. Okay, thanks. Bye.